Hello everyone! Mel's Cuisine is back. Happy cooking tayo guys. Ayan guys, magluluto ako ng classic meatballs at ayan ang aking ground meat. Ang aking ground meat ay haluan natin ng sausage. Ayan, para mas lalong masarap. At lagyan natin ng tomato sauce. Of course, may mga spices tayo. Ayan. So, ayan guys. Lagyan muna natin ng fresh garlic. Mas masarap kasi ang fresh garlic. Kung mayroon lang namang fresh garlic, ay mas magandang gamitin. Pero kahit may fresh garlic ako, gumagamit pa rin ako ng garlic powder. At idinagdag ko na rin yung ating green onions. Hindi ako naglagay ng maraming onions kasi hindi nagustuhan ng aking mga client. Ayan guys, dinagdagan ko rin ng isang itlog para lalong sumarap. Ganun naman talaga ang meatballs ay may itlog. At ang ating provincial herbs, 1 teaspoon. Ang ating paprika, 1 teaspoon. At lagyan natin ng black pepper at least half a teaspoon. At dagdagan ulit natin ng garlic powder. Ang garlic powder ko kasi guys ay mayroon pang asin yan. So medyo masarap talaga. I think may vitsin pa nga yan. At kaunting asin lang kasi yung aking meat ay medyo may timpla na. Pero kailangan kong timplahan ng husto na eksakto kasi pag may sauce, nagaiba na. So ngayon guys, haluin muna natin ng kamay para mas maganda kung kamay ang gamitin natin para mahalo ng maigi. Ayan, tingnan ninyo. Oh. Medyo sticky siya kasi nahalo ng maigi. At ngayon gawin nating meatballs. Balls na siya para madali natin i-fry. Gina-brown ko muna kasi ang aking meatballs pag ako magluto. Kasi kung i-direct ko sa sauce na hindi na brown, ay madaling masira. So ayan guys, ready na ako na i-fry ang ating meatballs. Of course, maglagay muna tayo ng oil. Ayan guys, tingnan ninyo. Mas masarap kasi yung na-fry mo kasi parang nagising mo na yung kanyang lasa. Ayan ang mga trick naman talaga. Kahit sinong cook, ganun ang ginagawa nila. Kasi one time, nag-experiment ako na din-direct ko sa kanyang sauce. Iba ang lasa. Mas maganda talaga yung na-brown mo. Ang lasa ay parang yung lasa na hinahanap mo. Ayan guys. So, i-brown muna natin. Hintayin muna natin. At kunin muna natin pagluto na. Ayan. Hindi naman luto yan, talaga, half ko lang yan. Half ko, kasi siyempre, i-simmer naman natin yan, mga 30 minutes. So, ayan guys, binawasan ko muna ng oil yung ating frying pan kasi marami. At i-fry ko na rin ang sausage. Para naman ay, mas masarap talaga pag i-fry mo muna. And then, bago mo sila halo-haloin, lagyan ng different kind of spices, ng mga pangpasarap. Ayan, nagkakaroon tayo ng interest. Yung kanyang mga aroma, kung magsama-sama, ay napakasarap. Ayan guys. So, ayan, na halo-halo na at ready na nating ibalik yung ating meatballs. Yun. So, of course, halo-haloin din natin yan. Maganda na ang kanyang texture kasi nagsama-sama na sila na parehas na nagisa natin o na brown natin ang ating mga karne. Di ba ka? Ayun, mas gusto ko kasi yung ganun. Parang nagabawas din kasi ng langsa yan. Sa atin, alam natin na may amoy na karne. Pag yung brown mo ng ganun, nawawala ang amoy. At ayan, dinagdagan ko na ng tomato sauce. Of course, isimmer ko yan ng around 10 to 15 minutes para lumabas ang kanyang lasa. Ayan guys, siyempre dadagdagan ko ulit yan ng mga spices na yan. Kasi para, iba naman kasi ang spices na idagdag na nasa sauce. Iba naman yung nasa meat. Ayan, tingnan ninyo guys, oh.
nilagyan ko ng takip at pinakulo. So ngayon, dagdagan ko siya ng isang chicken cube. Chicken cube always ang ginagamit ko kasi nagustuhan ko ang lasa niyan. Masarap. Hindi ko nagustuhan yung ibang mga cubes. Always chicken cubes ako, guys. Ayan. So, lagyan natin ng kaunting cumin. Napakabango kasi yan. Naaamoy ko talaga yung amoy ng cumin sa karne pag magluto ako, at nilagyan ko ulit ng kaunti lang na provincial herb. Mahilig na kasi ako sa different kind of herbs na yan. Parang nakatanim na sa isipan sa pang-aamoy ko ang mga spices. So, ayun. Tingnan ninyo. I-simmer ko pa yan ulit, guys, hanggang lumabas talaga ang kanyang yung nagamantika na pag naluto. O, yan, tingnan ninyo, nagmantika na. Nagmantika na yung ating karne, ang ating sausage, ang ating tomato sauce. Ang tomato sauce ko kasi ay may timpla na yan. Pag isimmer mo yun ng matagal, lumalabas ang kanyang mantika. Kasi hindi yung tomatoes na bagong pitas, kundi nakalagay na sa box na ano na siya, na refine. So, nag-produce talaga yan ng mantika. So, ayan guys, ready na. Ito ay pwede mo yan partneran ng kanin, mashed potato, boiled potato, or oven potato, or french fries, or spaghetti, or different sizes of pasta. Depende sa iyo kung saan ka doon satisfied. So, ayun, tingnan ninyo, pinaglalaro-laruan ko na kasi almost ready na. And I am ready to eat now. So, ayun guys, mayroon akong ready na kanin sa aking plato at maglagay na ako ng meatballs. Excited na akong kumain at may surprise pa yan, guys. Meron pa akong idagdag dyan na surprise. Masurprise sa kayo niyan kasi normally hindi yan ginagamit sa kanin, pero tingnan ninyo, mayroon akong pang dagdag lasa. Ayan guys, oh. Ang sarap naman. Ang sarap talaga pag sa kanin mo i-partner yung meatballs. Pati nga yung bolognese, gina-partner ko yon sa kanin. At marami na akong na-impluwensyahan dyan sa spaghetti bolognese na yun na ang gina-partner nila ay kanin, mga Western people pa. So, they are very satisfied pag i-partner nila sa kanin. How much more yung meatballs. Ayan guys, ang aking surprise. Umuulan na ang cheese. Diba? Pag mainit yan, tapos haluin mo, nako, medyo makunat-kunat na yan. Yan ang pagkakaiba ng aking classic meatballs. Mayroong cheese. Kung ilagay ko sa kanin, kahit saan, pwede ko yan lagyan ng cheese or kahit anong partner ng aking spaghetti. Ayan guys, maraming salamat. See you next time. Bye-bye.